Hello guys, welcome to Libra Philippines. So this is general love reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Para sa gusto mo po personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook, sa TikTok. Friend ko yun guys, hindi po ako yun. Kung gusto mo pwede ka magpo-personal reading sa akin. At i-announce ko na lang yun sa akin TikTok kasi sa ngayon, hindi po ako open na sa personal reading. Okay, masyado na po akong busy ulit. Ayan. I-announce ko na lang sa TikTok kung kailan ako magiging open. Kaya, mag-follow na lang kayo sa akin doon. Okay, so let's start your reading for the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates, guys. Okay, you do have here Yin and Yang. Oh, this is Yin and Yang. And this is a symbol for twin flame connection. And, okay, may energy dito na pwedeng yung person mo is katulad mo na air sign or meron din siyang air sign sa kanyang chart. Okay? Yung air sign is Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, pwedeng pareho kayo ng sign or pareho kayong may air sign sa inyong chart. Okay. You do have here the synchronicity. Okay. So, ito nakikita natin as a twin flame connection for some of you. At, nakakita ko ng growth sa'yo. Katulad nga ng itong picture na to, there's a bubuyog and flower, no? And, sa nakikita ko dito, kailangan mo yung person na ito in a way for you to grow para mas lumago, dumami, gumaling, or magkaroon ng growth sa'yo. And the same as this person, kailangan ka naman niya para mas may mabuo siyang something dahil hindi niya yun mabubuo kung wala ka. So, you complement each other. And you do have your soul. So, you could be dealing with your soulmate. And, I feel like itong connection na to sa totoo lang, pwedeng ikaw ay hindi mo namamalayan sa sarili mo na unti-unti mo nang malapit mo nang ma-reconnect or ma-reunite. Malapit ka nang ma-reconnect or reunite sa person na ito na hindi mo namamalayan na pine-prepare mo na pala yung sarili mo regarding doon. Okay, yung iba sa inyo, bakit ganito? Parang wala na akong pakialam sa person ko. Bakit ang focus ko na lang sarili ko, growth ko, etc. kahit wala siya? Alam mo yon? Yun yung energy na parang dati, maybe pinupush mo tong connection nito, nanonood ka ng tarot readings to. You know, kasi gusto mong malaman kung kamusta na ba siya, ano nararamdaman niya, kailan ba siya magsasabi ng emotions or whatsoever. So, yung iba sa inyo ganun eh. Ngayon, hindi. Pwedeng nanonood ka na ng tarot reading para sa libangan mo or maybe maging guidance sa'yo sa ibang larangan or sa ibang bagay. Although, gusto mo pa rin malaman kung kamusta na ba siya, ang emotions niya, etc. Pero mas more on sa ano na kaya mangyayari sa akin in the near future. So, ano yung guidance for me? Okay? And, sa ngayon, mas minamahal mo ngayon yung sarili mo. Kaya nga, hindi mo namamalayan na ikaw pala ay already preparing for union sa person na ito. Kasi actually, hindi ka na nag-expect. That's your energy. Kunin natin yung energy ng person. Who is this person that you're dealing with for the sign of Libra? Etong person na to mataas ang respeto sa'yo. Okay? Itong person na ito, could be your destiny. You don't have your emotions. There's a lot of emotions mula dito sa taong to. Pero, it's like nahihiya siya. Pwedeng ganun. Pero, hinahayaan niya na lang na kusang magkaroon ng connection sa inyong dalawa or, future sa inyong dalawa. Might be.
nakikita natin talagang malaki yung attraction ninyo para sa isa't isa. And itong person na ito currently focusing on healing. No, might be may mga nangyari sa kanya ngayon na pag-aayos, pag-cleanse. I mean, this person is cleansing sa ngayon. So, may mga inaayos siya sa buhay niya, sa sarili niya. And I feel like importante ka para sa taong to. Anong emotion mo para sa kanya? For the sign of Libra. Actually, nawawala-wala ako sa reading. Nawawala-wala ako sa yung zodiac sign na nire-read ko, it's Libra, pero may mga times na hindi ko maalala yung, although talagang ulyanin ako, pero this time iba yung energy. It's like pwedeng yung iba sa inyo pareho tayo na ganito na ang energy is ulyanin or mabilis makalimot. Or I don't know, you could have Libra in your chart. Pwedeng hindi Libra yung talagang pinaka zodiac sign mo, pero may Libra ka sa chart mo. Ayan, kasi ibang zodiac sign yung laging nakukuha kong energy. Anyway, emotion mo sa kanya is you do have your intense. Kaya mo napapatunayan na itong person na ito is like your person, your twin flame, your soulmate. Kasi siya lang yung nakapagparanas or nakapagparamdam sa'yo ng sakit na ganyan. So, pwedeng ikaw ay nasaktan dito sa person na ito nang hindi mo akalain na masasaktan ka ng ganyan. And you have learned a lot of lessons. So, marami ka natutunan sa kanya. Marami ka rin natutunan sa emotions mo na yan. Okay? Na, okay, kailangan ko mag-focus sa sarili ko, kailangan ko grow, kahit wala tong person na to. So, yun palang mismo lesson na para sa'yo eh. And maybe, although you do love this person, there's this love here. Although mahal mo siya, I feel like the great lesson na naituro sa'yo ng person na ito is how to let go, or yung letting go stage ninyo ng person mo, marami ka natutunan doon. And some of you, pwedeng itinago mo yung emotions mo. The way I see the woman here in the picture, it's like hiding behind the words here na let go. So, yung iba sa inyo, nagtago ka, you run away from the connection, or iba yung sinabi mo, pinaalam mo sa kanya regarding sa totoong emotions mo. So, hindi ka naging open. For your person, you do have your 11-11 in heart. Of course, the heart is a symbol for love. So, mahal ka nitong person na ito, and there's this opening of doors sa kanya. And rejoice is here, and connection. So, nakakita talaga. Actually, honestly, nakakita tayo ng union na malapit nang mangyari sa inyo, na pareho kayong hindi aware na malapit nitong union na to. Like, akala mo matagal pa yung union sa inyong dalawa, pero malapit na pala. Kasi pareho kayo nag-focus sa kanya-kanya ninyong sarili. And that is what is union supposed to be. Especially in a twin flame connection. Just a short recap. Ano ba ang union? No? Nadidiscuss ko to sa ibang video. But this time, i-explain ko ulit siya para mas maintindihan mo. No? Kasi the way I see this connection, this is a twin flame connection. Ano yung twin flame connection? Halimbawa, ikaw ito, isang soul. This is like a soul, a single soul. No? Isang soul lang yan. Ngayon, this soul has a purpose. Merong purpose ito sa mundo. So, anong nangyari dito sa soul na to, it's nag-split siya or hinati. Ayan. Hinati yung soul, so inilagay sa magkabilang tao, magkaibang tao.
Siyempre, dahil galing siya sa iisang soul, maraming similarities, maraming pagkakapareho. No? So, ang energy, even siguro sa yung iba sa inyo, may manonotice ka na parang, ang dami namin pagkakapareho nitong taong to, ba't ganito? Ganyan. Or maybe even the looks. Hindi ko naman sinasabing yung looks, pero yung iba sa inyo pwedeng hawigin mo tong person na to. So that is like a twin flame connection then. And also at the same time, yun na, may maraming pagkakapareho and there's intense connection. So, may purpose kasi usually hindi naman usually, all of the twin flame connection. Napaka-rare ng twin flame connection kasi may mga purpose sila sa mundo. And you do have a purpose, mas magagampanan mo yung purpose mo if you are together. And of course, dahil may purpose kayo and this is a rare connection, medyo mahirap you have to find each other. Pero bago magkaroon ng union or bago magkaroon ng being together or union dito sa person nito, you have to learn each other's lessons. Kailangan matutunan niya yung lesson niya sa buhay niya, yung karma niya, etc. Pagdaanan niya yun, malagpasan niya yun, and at the same time, ikaw din. And dahil kalahati kayo, pareho kayong kalahating soul, diba? You have to be one muna. Kailangan maging whole or one ka muna. Hindi magmamatch. Halimbawa, ikaw ay whole, yung person mo is kalahati pa lang, yung feeling niya, lagi kanya kailangan, etc. Ang energy nun is ikaw, itataboy mo siya. You will be the runner and yung person mo is the chaser. I-chase or hahabulin ka niya ng hahabulin kasi feeling niya lagi may kulang sa kanya eh. So, ang purpose ng twin flame is like kailangan muna nilang, or ang union, mangyayari yan kung pareho na kayong whole or pareho na ninyong parang feeling nyo hindi nyo na kailangan ng isa't isa. And then, divine timing will happen. And that is what is happening here. Okay? Mahal ka ng person na ito. And, I feel like, there's this harmony and balance. Kailangan makuha muna ninyo yung pagiging balance para mag-reconnect sa isa't isa. So, what will happen in the near future for you? Connection is here in the near future, followed by rejoice. Signs are here. One more card for the sign of Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Ayan. Labyrinth and attraction. In the near future, dito muna tayo. There's a connection na malapit ng matapos. The way I see this, like it's a tic-tac-toe game. And actually, ang tic-tac-toe, all the box should be filled. Diba? Kung hindi ka familiar sa larong tic-tac-toe, yun po yung XOXO na laro. Ngayon, in order for this game to finish, kailangan lahat yun malagyan ng X or O. Alam mo yun? And might be, your connection is unbreakable. Hindi basta-basta, alam mo yun, like, pag nawala siya sa buhay mo, yun na yun. Hindi matatapos ng connection na ito na hindi kayo ang mag-i-end sa isa't isa. And in the near future, you will be more happy. May narinig ako nag-urong ng upuan. This could be a reading. Nag-usog ng upuan. Anyway, so you are rejoicing here in the near future. You will be happy. Kasi matatagpuan mo na kung ano yung matagal mo nang hinahanap. And I feel like this is the person na matagal mo nang hinahanap. It might be naghanap ka din eh. Naghanap ka din. Alam mo yan sa sarili mo. Naghanap ka din eh. Kung sino-sinong kinonektan mo and might be marami kang natutunan doon na lesson. There's a lot of separation or breakup na talagang nasaktan ka din. But then, the pain would only be or will only be saglitan because hindi kasing intense ng connection na meron ka sa person na ito. Okay? And
I can see in the near future, like wala kang choice. You will end up with this person. Sa kanya ka pa rin mauuwi. Or, actually, sorry about that ha. Medyo nawawala ako sa mga words ngayon. And of course, because it's Mercury retrograde, medyo foggy talaga ang utak ng mga tao ngayon. During Mercury retrograde. Mag-e-end ito ng April 24 eh. So medyo hindi clear masyado yung mind. May mga nalo-lost of words and that is what is happening to me right now. So, pasensya na. Anyway, you do have your Cupid. So, this is like once in a lifetime connection. Pero, kailangan mo lang magtiwala sa divine timing, you know, and honestly speaking, hindi ko to dapat sasabihin dahil I'm a tarot reader. Pero, the way I see this, huwag kang mag-expect sa sinasabi ng tarot readers. Diba? Ang weird kasi ako tarot reader. Ako to sasabihin ko, huwag kang mag-expect, huwag kang maniwala, etc. Ganon. Lalo na hindi naman ito personal. O, diba? Ang weird nung sinabi ko na yun. But definitely, this is just a guide. Ang guide ko sa iyo ngayon is to love yourself. Focus on yourself. Hayaan mo yung future na yan. Huwag kang na mag-expect. Although, ang sinasabi dito is you will end up with this person. Oo, mag-e-end ka sa person na ito. Kayong magkakaroon ka ng union, etc. Pero huwag kang mag-expect. Union will happen, pero you have to focus on yourself. Yun. Ayun lang. So anyway, sana nakuha ko yung energy mo, nakarelate ka, nakaresonate ka. Ayan. Kasi alam mo bakit magugulat ka na lang. Surprise is here. Surprise! Your true love is coming. Kasi itong connection na ito is very powerful. It's very powerful and very magnetic. No? Parang kang hinihila pabalik. Parang katulad ng magnet, diba? May attraction, may chemistry, kusang babalik sa'yo. Kahit anong pilit na alis, kahit anong pilit na dumikit sa bakal or what, iba pa rin ang magnetic attraction sa inyo. And you will end up with this person. Kaya lang, huwag kang mag-expect. Kusa na lang siyang dadating. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.